Magandang hapon sa ating lahat. At muli po natin buksan ang ating mga Biblia sa epistle or letter of John. First epistle of John, chapter 2. John chapter 2. First epistle of John chapter 2. Verse 1 and 2. Una at pangalawang verse. Babasahin ko po, First Epistle of John, chapter 2. Sundan niyo lang po ako sa inyong mga mata. Sabi ng Bible, "My little children, these things write I unto you, that ye sin not. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." Verse 2, "And he is the propitiation for our sins, and not for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world." Manalangin tayo. O amang dakila, makapangyarihan sa lahat, magpapasalamat po kami mahal sa hapon ito, na inyong pinagkaloob, ibigay sa amin, na muli pong panambahan, muling makarinig ng inyong banal na salita. Maraming po salamat Ama sa pagkakataon na kami po'y narito sa pakisambahan. Hindi po lahat ng mga Kristiyano o mga tao ay nakaka-attend, nakakapunta sa simbahan. Kaya nagpapasalamat po kami Ama pagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataon na lumapit at magbigay serbisyo at papuri sa inyo. Tulungan niyo po kami Ama, tulungan niyo po ang aming mga puso at isipan, kaya patuloy Ama ang mag-empty at fill niyo po kami ng inyong banal na salita upang patuloy po Ama na mag-enjoy namin at patuloy po namin makain ang inyong banal na salita at mapagbulay-bulayan at mamuni-muni sa aming pagwis sa aming kanya-kanya ng tahanan. At muli niyo pong guide Ama ang inyong lingkod, na patuloy Ama na maibahagi ang inyong banal na salita faithfully sa bawat Kristiyano. Ama, binabalik po namin sa inyong itong karangalan. In Jesus' name we pray, Amen. So, the first epistle of John, nakikita natin yung number one na problem dito is yung Gnosticism. So, kaninang umaga, tinakal din natin, pinag-aralan natin yung Gnosticism, yung pag-question nila sa Bible, pag-question sa Word of God, pag-question nila sa especially pag-question nila sa ating Panginoon sa Kristo. So dito, itong verse, chapter 1, nakikita natin yung, sa previous chapter, which is chapter 1, nakikita natin dito yung Gnosticism, na kung paano dinenied nila yung existence ng ating Panginoong Kristo. So sa verse 2, sinasabi dyan, "For the life was manifested." For the life was manifested. Ibig sabihin, meron tayong tinatawag na incarnation of Christ. Pero dito, nakikita natin na ang problema sa church dito sa Ephesus is mayroong mga Gnostics na nagsasabi walang incarnation of Christ. Bakit? Ang katawan nga daw ay makasalanan, ang katawan ay ang ugat ng kasalanan, which is ang katawan ng dahilan kung bakit ang tao mapunta doon sa impyerno. Pero meron isang problema. Bakit? Kasi ang kasalanan, yun yung naging dahilan kung bakit ang Diyos at tao ay magkahiwalay. So, dito sa verse 2, makikita natin, they denied the incarnation of Jesus Christ. So, sinabi ni John dito, "For the life was manifested." Sinabi ni Pablo na God manifest in the flesh. So, even sa book of John, sinabi sa verse 1, "The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So, makikita natin na ang Diyos ay, ang Word ay kasama ng Diyos. At the same time, yung Word ay Diyos. So, ang problema dito, question nila, yan bang Jesus na pinaniwalaan nyo, tunay ba yan? Bakit? Kasi yung katawan, yung laman, ay makasalanan. So, hindi kami naniniwala na ang Diyos ay magkakatawang tao. Pero makikita natin dito na wala imposible sa Diyos. Kasi sinabi nito, "For the life was manifested." So, yung mismong buhay ay nagkatawang tao. Yung mismong nagbibigay ng buhay ay nagkatawang tao. So, they denied the incarnation of Jesus Christ. At the same time, dito sa verse 3, makikita natin dyan, they denied the sonship of Jesus Christ. So sabi dyan sa last phrase,
and with His Son, Jesus Christ. So, bakit binigay o bakit sinabi ni John yung Son, Jesus Christ? May dahilan. Ang isa sa dahilan ay yung mga Gnostics, maliban sa question nila, ang pagiging pagkakataong tao ng ating Panginoong Kristo, question nila, yung bang Hesus Kristo niya, anak ba ng Diyos yan? So, isipin mo, ang Diyos, hindi siya pwede magkataong tao. So, hindi pwede na si Jesus Christ ay maging anak ng Diyos. Pero sinabi dyan dito na yung pinaniwalaan natin, walang iba, yan ay anak ng Diyos. So, they denied the sonship of Jesus Christ. At the same time, they denied the holiness of God. Kaya may kita natin dyan sa verse 5, sinabi dyan, "This then is the message which we have heard of Him and declared unto you that God is light." Pag sinabi, God is light, sabihin, ang Diyos ay banal. Nasa Diyos ang kabanalan. So, during Millennial Kingdom, wala nang sun, walang moon, ang meron Diyos. At ang Diyos, siya yung magbibigay liwanag sa mundo. During that time, in Millennial Kingdom. So, ang Diyos, siya yung liwanag. Siya yung buhay, at the same time, siya yung liwanag. Kaya may kita natin sa John, itong book of John, piece of John, may kita punong-puno ito about sa ating Panginoon sa Kristo. May John 14:6, diba? May kita natin doon, na ang ating Panginoon sa Kristo, siya yung life, siya yung way. So, dito sa John, may kita natin yung pag-deny ng mga Gnostics sa Diyos bilang banal. Kaya dito, sinabi dito ni John, God is light, and in Him is no darkness at all. Kasi ang problema, sabi ng mga Gnostics, imposible na ang Diyos magkatawang tao. At the same time, magkaroon ng fellowship sa tao. Ang Diyos magkakatawang tao na magkakaroon ng fellowship sa tao. So, imposible. Yan sabi ng mga Gnostics. Pero wala imposible sa Diyos. May kita natin na nagkatawang tao ng Diyos, Jesus Christ. May kita natin nung siya'y namatay, nilibing, muling nabuhay, ang sino mang manampalataya sa ating Panginoong Kristo, meron siyang fellowship sa God the Father. So, ikaw na saved, meron kang fellowship sa God the Father. So, dito, they denied the holiness of God. Also, they denied that the fellowship with God requires holiness while holding the word of truth. Just sa verse 6, sinabi dyan, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So, sinasabi nila na okay lang na ako ay wala sa simbahan, hindi na ipag-fellowship sa mga believers, pero okay lang ako. Minsan may tatanungin ka, may bistahin kang, oh sis, kumusta na? O brother, kumusta na? Okay lang ako. Sinungaling sila. Hindi sila okay. May matatanungin ka, oh, simba tayo. Sige, titingnan namin. So, hindi sila okay. May kita natin dito na kapag ikaw, Kristiyano, hahanapin mo yung katotohanan. Diba? Hahanapin mo yung totoo. Kristiyano ka. Ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay banal. Sino bang dapat natin imitate? Darkness? Satan? No. Yung Diyos. Siya yung i-imitate natin. So, yung holiness ng Diyos, dapat tayo ay namuhay katulad ng kung paano ang ating Panginoong Kristo nang lumakad siya dito sa lupa. At the same time, tayo bilang Kristiyano, dapat namuhay tayo sa liwanag. Kasi sabi nga ng Matthew, let your light so shine. Sabi Jesus Christ, let your light so shine before men. Kasi papaano kung ang Diyos ay liwanag, pero ikaw hindi ka nagliliwanag, paano ka makakabigay ng liwanag sa iba? So, they denied na yung pagkakaroon ng fellowship ng Diyos at ng tao, kailangan ng holiness. Hindi sila niniwala doon. Bakit? Kasi nga, ang katawan natin, makasalanan. Hindi na kailangan yung fellowship na yan. Ang kailangan lang natin, magsama, at the same time, kung anong gusto natin sa ating buhay, kung gusto natin mag-droga, kung gusto natin mambabae, kung gusto natin mag-inom, mag-sigarilyo, walang problema dyan. Magkakaroon tayong fellowship dito, pero yung fellowship na yon, hindi yung fellowship sa holiness. Fellowship yun saan? Sa kasamaan, sa kasalanan, sa darkness. So,
dito makikita natin, they denied the fellowship with God requires holiness while holding the word of truth. So, sabi na, it's okay to be drunkard, but keep your mind pure. Yung kanina, napag-aralan natin na okay lang na ako mainginom, pero yung isip ko naman, nasa Diyos. Iniisip ko palagi ang Diyos. Kahit ako nag-backslide, pero yung isip ko na simbahan. Kahit ako hindi ako nagsisimba, 10 years na, pero yung isip ko nasa simbahan. So dito sinabi dito ni John, my little children, ginamit ni John ang word na my little children, o yung kung saan pa, mga bata, these things write I unto you that ye sin not. Kung saan pa, itong my little children is ginamit ito ni Jesus Christ. At the same time, ginamit ito ni Paul sa Galatians, at ginamit din ito ni John ng ilang beses dito lamang sa Epistle of John. Ginamit niya, my little children, para ipakita niya na kayo ay mahalaga sa akin, na kayo ay beloved ko, na kayo ay dear, at ako ay elder sa inyo. So, mahalaga kayo sa akin. So, sinabi ito ni John sa mga believer doon sa Ephesians, na kayo ay mahalaga sa akin. Gusto ko na kayo ay mapasaayos. Yung buhay niyo mapasaayos, yung buhay niyo ay maging tama sa Diyos. So, mayroong mga problema nga na nangyayari na itong mga Gnostics, they changed their strategy from denying about sa ating Panginoon Kristo papunta sa pag-question. So, kung matatandaan nyo, itong si Adan at si Eva, nung ang Diyos ay naglalakad at hinanak si Adan, nasan ka, Adan? Sabi ni Adan, nagtatago ako kasi wala akong saklo. Ngayon, ang nangyari, sino sabi sa iyo wala akong saklo? So, ang nangyari ngayon, sabi ni Adan, sabi ng Diyos, kinain mo ba yung sinabi kong pinagbabawal ko? Ano sabi ni Adan? Sabi ni Adan, kasi itong babae na binigay mo sa akin. In other words, question niya ng Diyos, bakit ba itong babae binigay mo sa akin? Diba? Itong babae kasi, ikaw may kasalanan, binigay mo siya sa akin eh. Kaya ako ngayon nagkasala, dahil dito sa babae binigay mo sa akin. So, may kita natin na itong si Adan, imbis na humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang ginawa niya, maliban sa nag-blame siya sa iba, may kita natin na doon sa pagsagot niya, question niya ang Diyos. Na, para sinabi niya, mali ang binigay mo sa aking babae, dahil hindi si Eva, dapat itong klase. So, question niya, yung binigay sa kanya ng Diyos, which is ang kasalanan ay nasa kanya, pagkat siya yung binigyan ng Diyos ng authority doon sa babae. Pero ang problema, mas sumunod siya doon sa babae. So, sinabi dito, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. So, ang nais dito ni John, na tayo ay huwag magkasala. Pero siya sabi itong huwag magkasala, hindi ibig sabihin na entire sanctification. Yung katulad kanina na sinabi ko, dapat tayo ay wala na talagang kasalanan. Nung tayo ay niligtas ng ating Panginoong Jesucristo, nung tayo ay nanampalataya sa Kanya, nagsisi ng kasalanan, wala tayong kasalanan. Hindi na ako magkakasala. Kahit anong gawin ko, kahit tumingin ako sa mga babae, hindi na magkakasala. Pag tumingin ako dyan sa alak, hindi na magkakasala. Pag tumingin ako sa sigarilyo, hindi na magkakasala. Hindi, walang sinabi ang Bible na ganyan, na kapag tiningnan mo yan, o hinawakan mo, hindi ka magkakasala. Magkakasala at magkakasala ka. Kaya dito, sinabi dito ni John, that ye sin not. Ibig sabihin, merong pagkakataon na ang Kristiyano ay makapag-commit ng sin. At sa panahon na siya ay makapag-commit ng sin, may pagkakataon na hinahayaan ng Kristiyano. Imbis na magsisi ng kasalanan, ang ginagawa niya, binibling niya, itong sigarilyo kasi naging dahilan, kaya nalulung ako ngayon. Ito kasing drogang to, kaya ako nalulung sa bisyo. Ito kasing alak na to, kaya ako, which is ang choice, wala naman doon. Ikaw ang pumili kung saan yung tatahakin mo. So, example sa pag-aasawa, syempre, ikaw yung pipili kung sino mapapangasawa mo. Diba? So, pipiliin mo. Minsan, sa mga babae, may standard din sila. So, standard,
18 siguro, 19, 20. Standard niyan medyo mataas. Kasi medyo bata pa eh. Then after niyan, sinasabihin 25. Yung geto kataas, medyo mawapang. So, 30 siguro. Kung dati faithful, Lord, kahit Christian na lang, okay na. So, dati pastor, missionary, kahit Christian na lang, Lord. So, yun yung problema na makikita natin na yung pagpili, o yung pagpili natin kung ano tiyatakan sa buhay, is choice pa rin natin. So, kung ang buhay mo mapagayto, choice natin yon. Nang dahil dito sa pinili mong paninigarilyo, nasirang baga mo, choice mo yon. So, yung consequence, mapunta sa'yo. So, dito, that is sin not. So, makikita natin doon sa previous verse ng chapter 1, yung 8, 9, and 10, makikita yung origin ng sin at yung acts of sin, which is sa verse 10, na ako ay hindi makasalanan, ako ay hindi nagkakasala. Makikita natin na mula doon sa pag-deny ng mga Gnostics, o yung Diyos, isasabing Jesus Christ ay hindi yan Diyos, isasabing Jesus Christ hindi nagkatawang tao, isasabing Jesus Christ hindi yan totoo. Bakit? Kasi ang katawan ay makasalanan. Walang imposible na ang Diyos na banal ay magkatawang tao, pero walang posible sa Diyos. Pagkat sinabi sa Bible na posible, so posible na ang ating Panginoong Jesucristo nagkatawang tao para tayo ay ligtas. So, sabi daw, my little children. So, yung little children dito, ilang beses to sinabi ni John para palalahanan na yung mga believer doon sa Ephesian Church ay sabihin natin mas matured siya o elder siya kaysa doon sa mga believers doon. So, ginagamit niya yung kanyang authority para sila pagsabihan na huwag kayong magkasala. Huwag kayong gumawa ng kasalanan. So, pero, hindi nagtapos doon. Kasi sinabi ni John, if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So, kanina nga sinabi ko, they denied, then transition, they question. Ano yung question nila? Yung confession, question nila, yung two foundation, kung saan nakalay yung confession ng chapter 1, verse 9. Ano yung dalawang yun? So, makikita natin dito sa verse 1 and verse 2. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. And verse 2, and He is the propitiation for our sin. So, ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay advocate. Sinasabi ni John sa mga believer doon sa Ephesus na ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung tagapaglaban sa atin. Hindi mediator, bagkos advocate. So yung advocate dito is mula sa word na yung isasangga ka, ipaglalaban ka. Yung sinasabing advocate dito, advocate with the Father, ito yung nasa isang hukuman ka, then siya yung nakatayo dito, tapos sabihin niya na siya ay walang kasalanan. At ako yung tatanggap ng kanyang kasalanan. So, yung mediator, siya yung nasa gitna, tagapamagitan. So, itong God the Father, itong God the ito tayo, then sample dito ang God the Son. Siya yung tagapamagitan. Yung advocate, siya yung nakatayo dito sa harap at siya sabi niya na wala kang kasalanan. Yung dito may kita natin, si John, ginamit ni John ng isang beses to dito sa Epistle of John, yung word na advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So, makikita natin dito, we'll find that yung Gnostic, nag-change sila ng strategy. So, by questioning the two foundation stones of confession. So, sabi dito, yung little children, 9 times yung ginamit ni John the Beloved dito lamang sa
sa John. 4 times dito sa Epistle of John, chapter 2, which is dyan sa verse 1, then sa 12, verse 12, then verse 18, 26, then ginamit din ng ating Panginoong Kristo yan doon sa John chapter 13, verse 33. So, John used to address them as little children. So, since they are dear to Him, at the same time, they are mas elder si John kaysa sa kanila pagdating sa pananampalataya. The reason why John wrote the epistle is that ye sin not, which is a continuation of verse 8, 9, and 10 ng chapter 1. Then here, we find that after denying the origin of sin and acts of sin, they changed their strategy. Yun na nga, by questioning, yung question nila, sinasabi nila, sigurado kayo na kailangan nyo ng advocate? Di ba, hindi naman totoo ng Diyos nagkatawang tao? Di ba, hindi naman totoo na yung confession na yan, hindi nyo kailangan yan. Bakit? Kasi yung katawan natin, hindi naman ito masisave. Wala pag-asa itong masave. Wala itong pag-asa na ma-pull out papunta sa langit. Kasi itong katawan na to makasalanan. So, in other words, corrupted na. So, wala na pag-asa para linisin pa. Yan siya sabi ng mga Gnostics, hindi na kailangan ng confession. Then, sinabi dito na we have an advocate with the Father, Jesus Christ. So, nirefute ni John na mayroon tayong advocate. Mayroon tayong tagapagtanggol. Walang iba kundi si Jesus Christ. We have an advocate. At the same time, we have meron din tayong tagapagtanggol, which is ang ating Panginoong Kristo. Then, tagapagpalubag loob, yung propitiation for our sin, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So, yung advocate, siya yung magpro-protect sa atin. Then, yung yung word na propitiation, siya naman yung pampalubag loob sa Diyos. So, tayo na makasalanan, sabi ng Bible, galit sa atin ang Diyos. Galit ang Diyos sa makasalanan. Makasalanan. So, dahil galit ang Diyos sa makasalanan, kailangan ng pampalubag loob. So, during the time sa Old Testament, may pampalubag loob na ginagamit. At ano yun? Yung mga animals. So, sheep or dove. So, ino-offer nila yan para pampalubag loob sa Diyos. Pero, yung pampalubag loob na yun, good for maikling panahon lang. Which is, hindi habang buhay ka, hindi habang buhay na may peace ka sa Diyos. Maikling panahon lang na may peace ka sa Diyos. Then after nyan, kailangan mo na namang magandog. So dito, ang ating Panginoon Kristo, sabi sa verse 2, He is the propitiation for our sins. Ang ating Panginoon Kristo, siya yung pampalubag loob sa ang Ama ay galit sa makasalanan. So, ang ating Panginoon Kristo, in-offer niya ang kanyang sarili para mamatay dun sa cross ng Kalbaryo. So, ito ngayon sinasabi ni John sa mga believers dito sa Ephesus na huwag kayo maniniwala dyan sa mga Gnostics na nagsasabi na walang yung katawan, itong katawan na to is corrupt. So, totoo, yung katawan natin is corrupt. Ito ay depraved, makasalanan. Pero, makikita natin dito na ang ating Panginoong Kristo, ginamit niya itong katawan para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi ginamit ng Diyos yung katawan ng tao, pag hindi ginamit ng Diyos ang katawan ng tao, walang mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Kung walang mamatay dun sa krus ng Kalbaryo, wala tayong salvation. So, walang redemption. Walang masisave ni isa. Walang pupunta sa langit ni isa. So, dito makikita natin na He is the propitiation for our sins. Not for ours only, but also for the sins of the whole world. John used to address them as little children since they are dear to Him. So, the reason why John wrote
nito is that ye sin not. Para tayo ay hindi magkasala. Lalo itong verse 1, kasi yung verse 8, 9, and 10, sinasabi lamang ni John na yung mga Gnostics, mali sila ng katawan. Bakit? Sasabihin mo ba naman, sino bang tao mong sabi, wala kang kasalanan. Hindi rin ako gumagawa ng kasalanan. So, walang taong ganon. Walang tao yung hindi gumagawa ng kasalanan. Pag sabi ng Bible, lahat ng tao ay makasalanan. Walang gumagawa, o walang pumupunta, o walang naghahanap sa Diyos, walang pumupunta sa Diyos. Walang tao na pupunta na lamang magsabi na hindi niya rin nasalita ng Diyos, then pupunta siya sa simbahan. Walang klaseng taong ganon. Ang tao, kailangan niya muna marinig salita ng Diyos before siya pupunta sa isang simbahan. So, pag ang tao hindi niya rin nasalita ng Diyos, hindi niya hanapin ng Diyos. At wala sa history na hinanap ng tao ng Diyos. Ang Diyos ang humahanap sa tao. Example kay Abraham. Ang Diyos ang unang pumili kay Abraham. So, makikita natin na ang pangyayari na yon, which is nag-lead na magkaroon tayo ng meron ngayong bansang Israel. So, wala sa history na makikita natin na hinanap ng isang tao ang Diyos, pero hindi niya natagpuan ng Diyos. Ang tao, yan yung tumatalikod sa Diyos. Yan yung lumalayo sa Diyos. So, dito makikita natin, find that after denying the origin of sin and acts of sin, they choose a strategy by questioning and challenging the two foundation stones of the confession, which is advocate and propitiation. Yung tinatawag Christ intercessory work, yung advocate, yung si Jesus Christ, yung nag-intercede. At the same time, Christ propitiatory work, yun yung propitiation, o siya yung pampalubag-loob sa Diyos Ama. So, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the sins of the whole world. Makikita natin na malaki ang naging papel ng Gnostics during the time of John. Bakit? Maraming mga churches during the time of John na bumagsak dahil sa Gnosticism. Even after ni John, mas maraming mga churches ang bumagsak. So, example yung church sa Alexandria sa Egypt. So, makikita natin, yun ang foundation na nagsimula siya sa Gnosticism. Maraming library doon. May isang malaking library doon sa Alexandria, which is, doon natin makikita si Origen. Ang pangalan niya, Origen. Siya yung isa sa nag-question sa pagiging Diyos ni Jesus Christ, o yung pagiging anak ng Diyos ni Jesus Christ. Kaya tawag niya si Jesus Christ, God, malit na letter G, O-D. So, nakikita mo yan sa ibang mga Bible version, lalo sa Jehovah's Witnesses, yung Bible nila, makikita mo yung New World Translation, yung agad. The beginning was the Word was agad. And the Word was with God, and the Word was agad. So, makikita mo na yung Gnosticism, hindi yan nagsimula bago lang, hindi yan bago. Yung Gnostics, even before the time of Christ, may mga Gnostics. So, yung isa dyan, yung mga paniniwala ng mga Buddhist. Buddhism, Hinduism, yung mga Taoism, Zoroastrianism, yung mga yon, ang root nila, yung ugat nila is sa Gnosticism. Kaya yung mga paniniwala nila, reincarnation, na kapag ang tao namatay, pag mabuti ang ginawa niya, pwede siyang i-reincarnate as small God, maliit na Diyos. Or di kaya, pag yung tao masamang ginawa niya, pag muli siyang i-reincarnate, mabuhay daw muli, maaaring magi siyang kalabaw, o ipis, o butike. So yun yung paniniwala nila, which is, sinasabi dito ni John, na mali yung kanilang paniniwala. At the same time, makikita natin that we sin not, if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So meron tayong
tagapagtanggol. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So, dito yung advocate. Advocate means legal pleader. One who comes forward in behalf of or as a representative of another. So, siya yung mag-represent sa atin. Or kung saan parang lawyer, pero hindi siya lawyer. Kasi ang lawyer, gagawin naman lawyer, represent ka, ipagtatanggol ka niya, pero hanggang doon lang. Unlike sa advocate, siya mismo yung magiging sacrifice, at the same time, siya mismo aako ng iyong kasalanan. So, yun yung advocate. Yun yung ang ating Panginoon Kristo. Kaya tayo pwede tayong magsisi ng kasalanan dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. If hindi ginawa yun ng ating Panginoon Kristo, hindi tayo makapagsisi ng kasalanan. Kahit magsisi tayo ng kasalanan, pag ang ating Panginoon Kristo hindi namatay doon sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo may ligtas. Kahit manampalataya tayo kahit sa ang Diyos, hindi tayo may ligtas. Bakit? Kasi walang perfect sacrifice na natanggap ang Diyos Ama. At ang tangi lamang perfect sacrifice na tanggap ang Diyos Ama ay ang God the Son. So makikita natin dito yung perfect sacrifice ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Yung propitiation means to satisfy the debt by full payment, to pay the necessary wants for the expiation or removal of the sins of the people. Ito siya yung naging sacrifice para matanggal yung kasalanan ng tao. Hindi lamang ng isa, ng dalawa. Kaya nga sabi dito sa verse 2, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So, makikita natin dito, yung katuruan ng Calvinism is false gospel. Bakit? Ang kaligtasan, yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo ay hindi limited lamang sa mga pinili, kundi para sa lahat. If ikaw, manampalataya sa ating Panginoong Kristo, may ligtas ka. Pag ikaw bulag at manampalataya ka sa ating Panginoong Kristo, maliligtas ka. Kapag ikaw dating galing sa kulungan, pag manampalataya ka sa ating Panginoong Kristo, maliligtas ka. Kapag ikaw ay dating kriminal, pag manampalataya ka sa ating Panginoong Kristo, maliligtas ka. Kung dati kang adik, kasinggero, kung anumang klaseng kasalanan na meron ka, pag ikaw manampalataya sa ating Panginoong Kristo, magsisi ng kasalanan, ay maliligtas ka. Bakit? Meron nang naging sacrifice. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So, Jesus satisfied God's law in sinner's place through Christ's blood and death. So, without the shedding of the blood, there's no remission. So, kapag hindi namatay ang ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, kahit magsisi ka ng kasalanan, hindi ka may ligtas. Gusto pumunta sa langit? Kaya ating Panginoong Kristo, hindi siya namatay. Walang namatay doon sa cross. Walang nagkatawang tao. Yung sinasabi ng Gnostics, kunyari totoo ang sinabi ng Gnostics. Yung Diyos, hindi siya pwede magkatawang tao. Kasi may rule eh. Kailangan sumunod ng Diyos sa rule. Diyos, di ka pwedeng bumaba kasi makasalan yung katawan, hindi ka pwedeng maging tao. Diba? Pero ang Diyos, above siya doon sa isip ng tao. Bakit? Ang isip ng tao, ang Diyos ay banal, so hindi siya pwedeng bumaba para magkatawang tao kasi kurap yung katawan. Pero ang Diyos, nagkatawang tao siya. Bakit natin nalaman na nagkatawang tao ang Diyos? Kasi sinabi ng Bible. So, at the same time, may kita natin na even the time of John, sinabi ni John sa mga believer doon sa Ephesus na meron tayong advocate, meron tayong tagapagtanggol, at the same time, meron nang nagbayad ng ating kasalanan. Kaya tayo ay meron ng pagkakataon na magsisi ng kasalanan. Which is, may kita nga natin sa verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. So, may kita natin dyan na yun pala ang foundation o ang dahilan kung bakit pwede tayo makapag-confess na ngayon ng ating kasalanan. Before that,
pwede pa tayo mag-confess? Hindi. Pwede tayo mag-confess. Pero masisave ba tayo? Pwede pa tayo mag-repent? Pwede tayo mag-repent. Pero masisave ba tayo? Pwede pa tayo manampalataya? Pwede tayo manampalataya. Before that, before namatay ang ating Panginoon Kristo, may Buddhism na. Meron ang Hinduism. So, makikita mo, before that, during the time sa yung Tower of Babel, nanalangin na siya sa Diyos. Diyos na buhay ba tiyatawag nila? So, makikita natin na ang ating Panginoong Kristo, yung kanyang dugo, yun yung sacrifice. Siya yung perfect sacrifice para ang tao, tayo ngayon nag-believer, kapag tayo nagkasala sa bawat araw, meron tayong, pwede tayong mag-confess ng ating kasalanan. Na pag kumita ng kasalanan everyday, pwede tayong mag-confess. Ano ba yung mga kasalanan na nagawa minsan ng Kristiyano? Minsan na-late tayo sa pagsisimba. Minsan hindi na pagsimba ng Wednesday. Minsan, may panahon na iniisip natin sisimba ko kasi para maging present. May panahon tinatamad ang magsimba pero kailangan ko magsimba. So yan, mga kasalanan yon. May sabihin maliliit na kasalanan sa pagtayo nito. Pero makikita natin, yung mga kasalanan na yon, sa bawat araw nadagdag yun. Pag hindi ka nagsisisi o hindi ka nag-confess, lumakalaki siya ng lumalaki. Pero sinabi dyan dito sa mga taga-Ephesus, okay o. Then meron tayong advocate, meron ng nagbayad, meron tayong taga-protekta, meron nagbayad ng ating kasalanan, makakalapit na tayo ngayon sa trono ng biyaya ng Diyos. So, dito, in the book of John, yung word na parakletos, which is yung advocate, ginamit lang siya ng, ginamit siya dito ni John, isang beses lang, at si John lang ang gumamit nun. Sa book of John, and this epistle of John, yun nga yung word na advocate. Doon naman sa book of John, tingnan natin sa John, chapter 14, verse 16. John, chapter 14, verse 16. Ito yung isang parakletos. It's a Greek word na ginamit ni John at the same time, ginamit ng ating Panginoong Kristo. John 14, verse 16. And I will pray the Father, and He shall give you another parakletos. So, yung parakletos diyan, another comforter. Yung advocate dito sa 1 John is same Greek word ng comforter dito sa Gospel of John. Which is, makikita natin na ang ating Panginoon Kristo, siya yung advocate natin doon sa langit. At the same time, meron tayong comforter dito sa lupa. Which is, ang God, the Holy Spirit. Kasi sinabi, I will give you another comforter. So, makikita natin na ang God the Father, ang God the Holy Spirit, siya yung another comforter na sinend dito ng God the Father. So, makikita natin, ang God the Son, siya yung advocate. Siya yung taga-protect sa atin. Na kailang kasalanan itong Kristiyanong to. Sa bawat araw, nakakaisandaan o mahigit. So, meron tayong taga-protect na yan ay naligtas sa magitan ng aking dugo. So, yun yung ginagawa ng advocate. Yung ginagawa ng taga-protekta natin, which is ang ating Panginoong Kristo. Then, comforter. Ano bang ginagawa nitong comforter? Ng another comforter na sinasabi ng Bible. So, ang ginagawa ng comforter, before mo gawin yung kasalanan niya, merong magsasabi sa'yo na huwag. Diba? So, merong magsasabi sa'yo na huwag mong gawin ang kasalanan na yan. So, yun yung ginagawa ng God the Holy Spirit. Pero, pag nagawa mo na yung kasalanan na yun, anong mangyayari? Ang gagawin ng God the Son is i-defend ka niya doon sa langit. Advocate. So, yung word na parakletos is translated sa English word as advocate and comforter. So, ilang beses
ginamit ni Jesus Christ yung word na comforter dito sa Gospel of John. And isang beses lamang ginamit ni John dito sa Epistle of John. Then, kung babasahin mo buong New Testament, wala ka na makikita ginamit pa ulit yung word na Parakletos. Exclusive lang ito sa book ni at Epistle of John. So, makikita natin na meron pala tayong comforter dito sa lupa, which is siya yung magsasabi sa atin na huwag nating gawin yung kasalanan. Pero pag nagawa natin yung kasalanan na yon, kailangan nating mag-confess. Magsisi ng kasalanan. Then, pag nagsisi tayong kasalanan, meron tayong taga-defend ko sa langit. Ama, yan ay iniligtas ko sa magitan ng aking dugo. So, merong perfect sacrifice, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. So, we can say that we have comforter here on earth who comfort and support us, and an advocate in heaven who intercede us. So, in verse 14, John 14:6, 26, John chapter 15, verse 26, John chapter 16, verse 7. So, makikita only Jesus and John use this word. In verse 2, makikita natin, dito sa verse 2, John, makikita natin, refute the Gnostic teaching that only those few elite and elect ang masisave. Okay, ang tanging may save lamang, may nakausap ko dati, is yung mga nakakaalam lang ng pangalan. Iba-iba kasing klaseng Gnostics. Maiba ang paniniwala nila, may exclusive na pangalan ng Diyos. At yung exclusive na pangalan ng Diyos, ang nakakaalam lamang nun, ay yung mga elite, yung mga pinili. Anong pangalan na yun? So pag hindi mo alam ang pangalan na yun, kaya tumawag ka, tawagin mo lahat ng Diyos, hindi ka mailigtas. So isa yun sa Gnostics. At isa pa sa katurang Gnostics ay kapag ikaw na hindi Gnostic, napaka-imposible sa'yo ang maligtas. Bakit? Ang tawag nila sa mga nagbabasa ng Bible o sa mga namumuhay sa Bible, tawag nila doon ay walang alam. Wala kang alam. Bakit? Kaya Gnostics, mula sa word na Gnostics, ibig sabihin, know. Knowledge. So, ibig sabihin, may knowledge sila kaysa sa atin. Yun yung paniniwala nila. So, in verse 2, may kinang Gnostics, si John, nilapit niya yung Gnostics, sinabi niya, ating Panginoon sa Kristo, katawang tao. So, posible na tayo ay lumapit sa Diyos at tayo ay kanyang papatawarin. So, meron tayong advocate, at the same time, siya yung propitiation sa ating kasalanan. At hindi lamang sa atin. So, yan. For he, verse 2 ng Epistle of John, 1 John chapter 2, verse 2, and he is the propitiation for our sins, and not for ours only. So, ibig sabihin, hindi elite, hindi exclusive, hindi para sa atin lang ang ating Panginoon Kristo, kundi para sa lahat. Kung sino man ang tao man ang palataya sa ating Panginoon Kristo, sila ay merong walang hanggang buhay. Pag sila ay magsisisi ng kasalanan. Manalangin po tayo. Kung man dakila, mga Panginoon, sila nagpapasalamat po kami sa buhay, ito po ang sa aming narinig, yan yung banal sa ita. Ay kung salamat Ama, pagkat kayo po ang aming, kayo po ay magsugo ng butong na anak ng Kristo Jesus upang maging protector namin at the same time para papalubag-loob sa inyo. Papasalamat po kami. Binigay niyo po siya at siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami niligtas at makasama niyo dyan Ama sa langit. At kayo po patuloy Ama, muna sa bawat isa. At tulungan niyo po Ama na patuloy po namin mapag-aralan ang inyong banal sa Binabalik po na ito po yung karangalan. In Jesus' name, pray. Amen.